sa mga minamahala. Tayo pinagkanyaya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanaga. Sa araw na ito ating pong pag-usapan ang original sin. Ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo at sa pag-ibisan ng Banal na Espiritu ay sumainyo lahat. Ito po ay part 2 na ng ating pinag-aaralan about sa original sin. Kasi yung una, mayroong original sin daw, yung part 1. Ito yung part 2, no original sin, no? Walang original sin, no? Yung tao, yung bata. Kasi yung nakaraan, ating pong pinag-aralan, na mayroon daw, no? Kaya ating po itong pinag-aralan, no? Ng mabuti. No? Kung ano ba talaga. May original sin ba? O wala? Yun. Wala tayo dito na tinatago na mga aral. No? Atin ho itong pinagmasdan, pinag-aralan. Atin itong pag-aralan. No? Upang ating alaman ito lahat. At saka dito na tayo ngayon sa part 2 na ang kasalanan daw ay minamana. Ayun. No? Kung yung isip-isipin mo na ang kasalanan, di ay pamana mo sa iyong mga anak. So, kung titignan mo, ang sama-sama mo naman na magulang, no? Na pamanahan mo ng kasamaan yung mga anak, no? Lalo na yung buntis, yung anak na sa sinapupunan ng ina, no? Ang wika nga na mayroon daw, no? Doon sa Awit 51:5, no? Kaya malabo 'yun, no? Doon sa part 1 na halos lahat na naniwala na may original sin na minana ang kasalanan sa magulang o kaya kay Ibat Adan. 'Yon. Kaya atin naman ngayon pag-aaralan na wala talagang gayon. No? Yung mga bata hindi talaga nagmana ng kasalanan. Kaya ating ngayon titignan, no? Magbasa muna tayo sa Proverbs chapter 19 verse 14. Na kung talagang mabuting tao ka, no? Pamanahan mo yung anak mo ng ito, basahin ko. Sa Proverbs chapter 19 verse 14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit, ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan, no? Bahay at kayamanan ay minamana sa mga magulang. Yun, no? Kung mayroon kang ipamana sa anak mo, pamanahan mo ng bahay at kayamanan. Yun. Hindi yung kasamaan at kakasalanan ang ipamana mo sa kanya. Ano ba namang klaseng magulang ka, no? Kung gayon ang ipamana mo sa iyong anak. Ano ba? Sa Proverbs chapter 13 verse 22. Ang mabuti, yan, no? Mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Ayun, hanggang sa apo niya, no? Anong bigay niya, anong iniiwan niyang mana? Ano? At ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa mapid. Yun. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana. Yun, no? Kung may iwan kang bahay at kayamanan, doon sa unang ting binasag, no? Kung mabuting tao ka. Pero kung ayun, no? Pangit naman na sabihin na huwag kang maniwala dyan sa original sin. Kasi bakit sabihin mo na minamana ang kasalanan? Kasi sinabi rito, ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa kanyang anak at sa kanyang apo. Ayun, bakit mo pamanahan ng kasalanan yung anak mo? Ayun, no? Kaya ating pag-aralan ito ngayon, no? Na walang original sin. Kasi yung part 1, mayroon daw. Yan. Kaya panoorin nyo rin yan. At saka, parang yung sinasabi sa inyo, no, na sana kung ma-share nyo rin ito sa iba. No?
na kasi may blessing din kayo yan, no, sa Panginoon na nagsishare-share din kayo, no? Kasi dati sabi ko nga, pag sinabing magsishare ka, no, masasabihin mo talaga lahat. Pero ngayon, pag nag-share ka na, mapindot ka na lang, no? Ulitin ko yan, no? I-share mo, no? Para malaman din ng iba. No? Lalo na yung mga niniwala dito sa mga topic na ito, no? Na ating pinag-aaralan. No? Kasi pag nag-aral tayo rito, wala tayong tinatago rito, no? Kaya nga pala sinasabi ko, no? Na ating pag-aralan na walang bawas, walang dagdaga, walang pagpapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Ayan. No, ating ngayong pag-aaralan ang patungkol sa walang original sin. No? Sa Matthew chapter 19, kasi yung part 2 nito, mayroon daw, no? Kaya atin yung tinignan, no? Lahat ng mga halos ng mga basihan, no? Ating binasa. No? Kaya kung mayroon ka pa diyang basihan, yan, ilagay mo doon sa part 1 ng mayroon daw. Oo, mayroon daw original sin. Yan, ha? Kaya bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang basahin to. Kung sino man ang tingnan mo. Ayan, ha? Nanood si Anlar Buduso. Ayan, ha? Yeah, si Mrs. ko yan. Kaya praise God. No? Kaya magbasa na tayo sa Matthew chapter 19, verse 13 and 14. Yeah. Tignan natin ngayon kung mayroon nga, no? Kung mayroon na original sin. 19 verse 13. Nang magagayon, ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. At sinaway sila ng mga alagad. Sinaway ng mga alagad ang mga bata, no, na huwag magsilapit. Kasi ulitin ko na lang, no? Nang magagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay, no? Upang ipatong ni Jesus ang kanyang kamay at ipanalangin. At sinaway sila ng mga alagad. Dapat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Bakit? Bakit huwag pagbawalan na magsilapit sa akin? Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ayan. Kaya yung mga bata, may-ari ng langit yan eh. Wala pang mga kasalanan yan. Yan. Huwag mong paratangan, no, na may kasalanan na. Sa tiyan pa lang doon ng nanay, mayroon ng kasalanan. Kaya walang gayon. No? Wala kang gayon na makita dyan. Kaya, ang sabi dyan, ulitin ko, nang magagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. At ito ang kaharian ng langit. Yon, wala pang mga kasalanan yan. No? Walang minanang kasalanan yan. Kahit isa. Yan. Sa Matthew chapter 18, verse 3 to 6. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yan, no? Katotohanan yan. Malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ayan. Kaya nga magsitulad tayo sa mga bata eh. No? Kasi yung mga bata, wala pa yung mga kasalanan. Yan. 4. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata, sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsampalataya sa akin, ay may pakinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Yon. Kasi pag tinisod mo nga, no, yung mga lumalapit, yung mga baguhan pa, na lumalapit sa Panginoon, at tinitisod mo, ayan, kaya mas mabuti pa, no? May pakikinabangin pa siya kung bitinan ng kanyang liig ng isang malaking batong gilingan
at siya'y ilubog sa kalihima ng dagat. Halimbawa, no? May gustong makikinig sa salita ng Panginoon at ginugulo mo. Ayan, no? O di kaya akala mo kung ikaw na yung marunong. No? Kinukuha mo at saka dinadala mo dun sa gilid. At ayaw ng mga ganon, no? Natitisod sila, no? Kaya sabi nila, dapat sinumang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsampalataya sa akin. Ayun, no? Nag-umpisa dapat yun eh. Kasi tinitisod mo eh. Yun, hindi pa nga, wala pang alam nga. Yun, no? Akala mo makatanggap na kagad, no? Sa Panginoon, hindi pa nga eh. Kaya nga natitisod eh. Kasi maliliit pa eh. Yun, wala pang alam. Yun, nag-observe pa. Kaya bang biglain. Yun. Kaya sabi, ulitin ko, datapat sinumang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsampalataya sa akin. Ayan, ha? Yung nais na kinig ng salita ng Panginoon. Ayan. Sa Deuteronomy chapter 24, chapter 24 verse 16. Kaya nga kanya-kanya yan, no? Hindi pwedeng kasalanan ng ama, kasalanan mo rin. O kasalanan ng ina, kasalanan mo rin. O kasalanan ng anak mo, kasalanan mo rin. Kanya-kanya yan, no? Ayan. Ito, basahin natin. Deuteronomy 24 verse 16. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y, ayun, no? Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Yan. Sarili mo yun eh. No? Sarili mong kasalanan yun. Kanya-kanya yun. Ulitin ko. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Ayun, kanya-kanya, no? Bawat tao'y, yun, bawat tao'y papatayin sa sariling kasalanan mo yun. Ayun. Ano pa? First God, no? Sa Ezekiel 18, kaya nga tayo dito nag-aral, no? Wala tayo dito may tinatago, no? At itong timbangin ng mabuti, no? Timbangin natin, no? Para ating mapagtanto kung ano ba talaga itong mga aral nito. Yan. Sa Ezekiel 18, hindi naman yung paratangan mo yung bata, nasa tiyan pa lang, o kaya yung maliit na bata na may kasalanan na. Yun, huwag naman ganyan, no? Kaya ito ngayon, no, ating pag-aral nito na walang gayong aral sa Biblia. Yan, no? Kasi halos ng tao naniwala na may original sin. Yan. Yung kasalanan daw minana kay Ibat Adan, no? Minana daw sa ating mga kasalanan, sa ating mga magulang. Kaya walang ganyan. Yan. Sa Ezekiel 18, verse 19 to 21, lundag sa 24. Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Yan, no? Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Yan, no? Hindi dinadala yun eh. Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid at nag-ingat ng lahat na aking palatuntunan at isinasagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi, ayun, kita mo? Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ayun, kanya-kanya yan, no? Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng sa lahat ng kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat
na aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. 24. Ngunit, pagka ang matuwid, yun, no? Matuwid ka na, no? Kasi lumapit ka na sa Panginoon, no? Hinahanap mo ng Panginoon ng buong puso't isip kaluluwa, no? Ngunit, pagka ang matuwid, yan, hindi naman yung one sin na ligtas ka na, no? Kasi ito, ligtas na sila, no? Naging ligtas na to. Ngunit, pagka ang matuwid, yun, maging matuwid ka na, eh. Kaya, magiging kung magpatuloy ka, ligtas ka na, no? Sa matuwid mo. Ngunit, pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran na at gumagawa ng kasamaan na at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, ligtas na ba? Mabubuhay ba siya? Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isnalangsang ay at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. Yo, hindi pwedeng ligtas ka pa rin. Ha? Hindi pwedeng ligtas ka pa rin. Ang sabi dito, ulitin ko, ngunit pagkang matuwid, yun, naging matuwid ka na sa harapan ng Panginoon, ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay ba siya? Walang alalahanin sa kanyang matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isnalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya, no? Hindi pwedeng ligtas ka pa rin. Once you save forever, no? Hindi pwedeng gawin, no? Ang sabi dito, no? Kaya ulitin na natin sa 19, kasi hindi naman pwedeng na ang ina ang nagkasala, yung pati yung anak na madamay, no? Doon sa part 1, no? Doon ka manood sa part 1 ng may original sin daw, no? Kasi parang ganito yun, eh. Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Yan, hindi pwede dalhin yun, eh. No? Kung ang ama yung magkasala, sa kanya lang yun. No, hindi pwedeng gayon, no, na kung ano man siya, eh, ganoon ka rin. No, kung ipagpatuloy mo, ayun. Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid, at nag-ingat ng lahat na aking palatuntunan, at isinagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi, kita nyo? Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan, yan, kung masama ka na, tapos ang bagong buhay ka, yan. Kaya sabi, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Yan, no? Patas ang Panginoon, no? Hindi unfair. Kaya, kasi kung masama ka, tapos humiwalay ka, yan, magiligtas ka. Pero kung ligtas ka na, matuwid ka na, tapos humiwalay ka pa, ito ba sa 24, ngunit pagkang matuwid at humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay ba siya? Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. Yan, no? Kanya-kanya. No? Hindi pwedeng manahin ang kasalanan. Yan.
Magbasa muna tayo dito, no? Kaya, ayan, Mike Bugna is watching, no? Praise the Lord, no? At saka si Miti Layuto Yu is watching. Praise the Lord. Sa Pilipos chapter 1, verse 15 to 19. Oo, kasi halimbawa kahit mali, kampi ka pa rin, no? Kasi halimbawa tatay mo ko, no? Kutunan-kot, no? Halimbawa ganun. Huwag ganun, no? Hindi ka pwedeng gayon, no? Dapat kung ano ang nakasulat sa Biblia. Dapat yun ang kampihan natin, no? Ayon sa katotohanan. Yon, upang tayo'y mga ligtas. Yon. Sa Pilipos, yung Bible ko tayo, no? Dapat ibalik mo yun tayo. Tingnan mo to. Sa Pilipos chapter 1, verse 15 to 19. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pagkikipagtalo. Ayun. Na ipinangaral ng iba si Kristo. Yung iba naman sa kapanaghilian at sa pagkikipagtalo. Ayun. Puro na lang pagkikipagtalo, no? At ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Yung mayroon din naman sa mabuting kalooban, no? Ang isa ay gumagawa nito sa pag-ibig. Palibas ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsanggalang ng Ebanghelyo. Na dapat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Yan, no? Itinatanyag ng iba si Kristo, kampi-kampi tayo, sama tayo, kahit na, bahala na dyan. No? Kampi-kampi. Yan. Hindi sa pagtatapat, nang iniisip ay dalhan ako ng kapigatian sa aking mga talikala. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, no? Na sinugo ng Diyos. 18. Ano nga? Gayon man, yun, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. Yan, ang sabi sa 18, no? Ano nga? Gayon man, sa lahat ng paraan, yun, no? Kahit sa mali, kahit sa tama, no? Kahit na halimbawa, nandyan ka lang sa may maling mga aral na kahit saan ka dyan, no? Kung halimbawa, no? Na kahit may mali, mas mabuti na lang kisa kung saan ka pa pumunta, no? Kisa sa sabungan ka naman pumunta, no? Mas may mapulot ka pa dyan, no? Kasi patungkol pa rin naman yan sa Panginoon. Yun. Kaya ang sabi dito, ano nga? Gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. Yon, nagagalak pa rin sa Apostol Pablo, no? Kahit na sa maling aral, kahit na, dyan ka lang, no? Kasi kukunin ka pa rin niya dyan, no? At doon kanya ilagay sa kanyang mga tupa. Yon. Sa ugmang panahon, no? Kaya, sa 19, sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Yon. Kaya nga ulitin ko sa 15 to 19. Tunay na ipinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pagkikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa ay gumagawa nito sa pag-ibig. Palibas ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsanggalang ng Ebanghelyo. Katapat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat. Halimbawa, kahit mali na yan, kampi ka pa rin doon. Ayan, no? Hindi gano'n, no? Kaya dapat alamin natin ang katotohanan, no? Sa mga aral na ating napag-aralan. Ayan. Ayan, sabi rito sa 17, ulitin ko, datapat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga? Gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. Yun, patungkol pa rin yan kay Kristo, no? Kahit sa anong mga reliyon, no? Yan. Katulad dito, sa mga aral na ating pinag-aaral nito, no? Kaya kahit na ano pa man, no?
patungkol pa rin yan kay Kristo, no? Oo. Kaya ating alamin ito ngayon, no? Sa Hebreo chapter 5, verse 13. Hebreo chapter 5, verse 13-14. Kasi yung mga bata, wala pa talagang kalam-alam yan sa mundo, no? Wala pang alam yan, no? Hindi pwede nating lagyan ng kasalanan yung bata, no? Kasi, halimbawa, naniwala ka sa ganun na may original sin. Tapos, tanungin kita, ayun, ano kasalanan ng bata? Wala ka naman isagot, eh. Alam mo, sa tiyan ng alam mo yung kasalanan sa James chapter 1 verse 15 to 12 to 15. Last, Badrix. Yun, no? Nandun yung kung anong mga klase kasalanan, nandun. Sa James chapter 4 verse 1 to 3. Yun, nandun. Kaya, tanungin kita, ano bang kasalanan dun na sa bata? Yan. Kaya kung yun ang paniwala mo, hindi pwede yan, no? At tingnan natin dito sa James. Dito muna tayo magbasa. James chapter 1 12 to 15. Ito, basahin ko to. Kasi tatanungin kita, kung naniwala ka sa original sin, tatanungin kita mamaya, na 12 to 15. Mapalit ang tao nagtitiis ng tukso. Yan, dan pa lang, no? Kay tuksoin man tuksin yung batang maliit. Walang kalam-alam yan. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya itatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya tinutokso. Yan, kahit hindi, walang bata, kahit natuksuin man ito, walang kalam-alam yan. Ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kalinuman. Kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Wala pa yung masamang pita at nahihikayat, hindi mo mahikayat yung bata. Walang kalam-alam yan. No? Wala pang masamang pita yung bata. Kaya, tignan mo, kahit anong basahin ko dito, walang ganun yung bata. Kung magagayoy ang kahalayan, ay walang kahalayan yung bata. Kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. Walang kasalanan ng bata. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. No? Walang kalam yung bata dyan. No? Kaya, ano pa? Sa James chapter 4, verse 1 to 3. Saan nagbubuhat ang pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Yan, halimbawa kahit mag-aaway pa yung mga bata, walang kalam-alam, mamaya maglalaro na naman yan. Yan. Hindi ba nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan? Wala pang kalayawan yung mga bata. No? Na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo nag-iimbot. Wala, hindi nag-iimbot yung bata, hindi niya alam yan. At kayo'y wala. Kayo nagsipatay. Walang ganyang bata. Walang ganyan. At kayo'y nag-iinggit. Hindi nag-iinggit yung bata. Walang alam yan. At hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away. Walang ganyan, no? At nakikipagbaka. Kayo'y wala, sapagkat hindi kayo nagsihingi. Hindi naman maghingi yung bata, no? Yung gatas, yung alam niya yan, pag gutom na siya. Kayo nagsihingi at hindi kayo nagsitanggap. Sapagkat nagsihingi kayo ng masama. Anong masama sa bata? No? Walang ganyan. Upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Walang gayon. Walang ganyan sa batang maliit. No? Wala siyang may pinagmana dyan, no? Na kasalanan. Kaya, balik tayo doon sa Hebreo chapter 5. No? Kaya tanungin kita, no? Ano ba yung kasalanan ng bata na yan? Kaya nga may kausap ako, no? Yan, lumabas yung batang maliit, no? Siguro mga 3 years old na yan. No? Dati na 2 years old, no? Kaya sabi ko, kung naniwala ka na may original sin, na may minaan ng kasalanan yung bata, anong kasalanan ng anak mo? Ayun, may pinatay na? Oo, nainggit na siya? Ano bang, walang kalam-alam yan. No, kaya walang gayon, no? Kaya walang ganyan. Dito, basa tayo sa Hebreo chapter 5.
Chapter 5, verse 13-14. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Yan, wala yung kalam-alam, no? Yan, sapagkat siya ay isang sanggol. Kaya nga sabi nung isang pare, bibinyagan daw para mawala yung original sin na minana sa kanyang mga magulang. Yan, walang ganun, no? Kaya sabi dito, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita. Ano ba, sabihin mo sa bata, magsisi ka at magpabutismo. Hindi niyo alam yun. Yan, no? Kaya, ulitin ko. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit, ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Ayan, ito na. Sa makatuwid ay doon sa pamagitan ng pamihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam. Bakit? Upang makilala ang mabuti at ang masama. Yun, no? Pag malaki na siya, no? Pag alam niya na ang mabuti at ang masama, saka papapasok ang kasalanan. Yun, no? Saka papapasok kasi meron na siyang konsensya eh. Yun, nakukonsensya na siya. Malaman niya na ang mabuti at ang masama. Yan, no? Kasi sa 14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa mga tid ay sa doon sa pamagitan ng pamiyasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Kaya nga hindi pwedeng bautismuhan yung bata kasi wala pang alam sa katwiran, no? Kasi bakit? Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, no? Sapagkat siya ay isang sanggol, no? Kaya hindi pwede gayon, no? Hindi mo pwedeng bautismuhan ng bata kasi maliit pa yan, no? May ari yan ng langit. Yan, kaya hindi pwedeng bautismuhan yung bata. Sa Isaias chapter 7, verse 14-16. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Siya'y kakain ng mantikilya at pulot pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Yan, no? Kaya siya'y kakain ng mantikilya at pulot pagka malaki na siya, no? Kaya pag-atas, dito doon sa binasa natin, wala pang alam sa katwiran yan. No? Dito sa 15, siya'y kakain ng mantikilya at pulot pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, yan, ha? Kaya saka pa siya magkaroon ng kasalanan kung alam niya na yung mabuti at masama. Yan. Ganun yun eh. Hindi naman yung sabihin mo na may kasalanan na yung bata, no? Yan. Yung saan ba talaga sin of origin mayroon? Yan, ha? Ang sin of origin. Pero yung bata, wala, hindi minana yung kasalanan. Walang gayon sa Biblia. No? Kanya-kanya. Yan. Yan nga, no? Kanya-kanya tayo ng kasalanan. No, walang gayon sa Biblia, no, na may original sin. Kahit na original sin, wala sa Biblia eh. Yung mga aral, ganun din. Yan. Pero bago tayo pumunta doon kung saan talaga nag-originate itong kasalanan, magbasa muna ako, no? Yan. Si Alan Dilanza is watching. Praise the Lord, no? Kaya kahit ano pang kahit gaano ka pa kagaling makipagdebate dito, hindi mo kayang patunayan
yung original sin, wala sa Biblia. Yung aral, wala sa Biblia. Pero naniwala ka. Paano yun? Walang gayon, ha? Sin of origin, mayroon. Kung saan ba talaga galing itong kasalanan. Yan, mayroon nun. Pero huwag mo naman sabihin, yung kasalanan, nandun kay Ibat Adan. Bakit? Ito ba yung basihan mo? Yung Roma, ito basahin mo natin to. Kasi gusto ko talaga basahin to ulit eh. Dapat sa part 1 to eh. No? Sa part 1 dapat ito. Na itong basihan kung bakit naniwala. Ito bang basihan mo kung bakit naniwala ka? Iano ko lang ng konti ha. Balikan ko lang, isa lang to, isa lang. Kasi alam ko papunta na tayo dun eh. Ganun na tayo eh. No? Alam ko yan. Pero magpasensya mo na, no? Ito kasi sa Roma chapter 5 verse 12. Kaya kung paano nasa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Yan, ito bang basihan mo? Kaya't kung paano nasa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, yan, pumasok kay Ibat Adan, no? Ang kasalanan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y, tingnan nyo ha, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Bakit? Dahil ba doon kay Ibat Adan? Ulitin ko. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Dahil ang lahat ay nagkasala. Huwag mong iparatang doon sa kanya, kanya-kanya naman tayo eh. Di ba binasa natin kanina doon sa Ezekiel? Sa Deuteronomy kasi sa Ezekiel 18 verse 19-21, na kanya-kanya tayo ng kasalanan. Huwag mong iparatang doon sa kanya, kasi kanya-kanya, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ayun. Yan. Kaya tingnan natin ngayon kung saan ba ito galing ang kasalanan. No? Huwag mong sabihin doon kay Ibat Adan. Doon tayo sa nanay. Yun. Yun. Bago tayo pumunta, no? Bubasa muna pa rin ako ng mga nanonood. No? RB Kanyas. Sa Matthew chapter 15, no? Chapter 15 verse 19 and 20. Kaya tignan natin ito eh, kung saan ba talagang nanggaling itong kasalanan na ito, no? Huwag mong iparatang doon sa iba. Yan. 19:20. Sapagkat sa puso, ayun, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpapaya, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan. Hindi alam ng bata yan. Lalo na sa tiyan ng nanay niya, no? Yan. Kaya sabi rito, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpapay, yan, wala pang alam ng bata dyan, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na kahawa sa tao, katapat ang kumang hindi naghuhugas. Yan, no? Ito ang mga bagay na nangahawa sa tao. Yan, no? Pasensya na, no? Nag-slow down yung signal, pero ang importante rito yung aral na ating pinapag-aralan, no? At saka palagi ko sinasabi, no, wala tayong layunin na malakit ang damdamin o manira ng sinuman rito, no? Wag nating irason yun, no? Kundi ating alamin ito, ang ating mga dapat nating malalaman dito, no? Yung mga aral na ito na hindi dapat nating kasi nung bata pa ako, sabi ko palagi, nung bata pa ako, palagi na ako nalilito pag makikinig ka sa iba. Ganun ka, no? Magsasalita yung isa, tapos sabihin ng isa, kaya ano ba talaga ito? Hindi mo malalaman talaga kung ano ba talaga ang totoo. Mamaya, sigawan sila ng sigawan, no? Mamaya, tapos sabihin mo, magkaibigan na naman sila. Kaya,
malilito ka. Pero ito ngayon atin ito ang mga, sa tuwing tayo mag-aaral ng ating mga pinag-aaralan, no, sabihan ni Lord, no? Kaya wala ko tayong may tinatago rito. Lahat, kung pwede lang, no? Kaya nga sabi ko, pag may i-comment ka pa dyan, na naniwala ka na mayroong original sin, no? Mag-comment ka dyan, no? Ilagay mo dyan sa comment section, no? At saka magtanong ka rin dyan, no? Sa biyaya ni Lord, no? Atin itong pag-aralan mabuti at atin itong sagutin kung ano man ang mga inyong mga tanong dyan, no? Kaya ano pa, sa Mark chapter 7, verse 21 to 23. 21 to 27. 21 to 23. Sorry. 21 to 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, yun, doon pala nagmumula yung kasalanan. Hindi naman doon kay Ibat Adan eh. No, kanya-kanyang kasalanan yan. Huwag mong ipangalandakan na sa yung mga magulang. No, kanya-kanya tayo niyan. Binasa natin kanina. No? Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang mga pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagsipanggaling at nangakakahawa sa tao. Yan, pinapaulit ko. Ang mga binabasa ko rito, hindi pa alam ng mga batang maliliit. Huwag mong iparatang sa kanila yon, no? Eh kung yun ang paniwala mo, yun ang itanong ko sa iyo. No? Nasa tiyan pa lang daw ng nanay, may kasalanan na. Kasi pinaglihi sa kasalanan. Ang naglihi naman yung nanay. Walang kasalanan pa yung mga batang maliit. No? Unless na siya'y kumakain na ng matitigas at alam niya na yung mabuti at masama. Nandoon na, no? Nandoon na nag-umpisa na papasok na sa puso niya yung mga binabasa natin ngayon. Yan. Kasi kahit ganyan pa yung paniwala mo, pagkampi-kampi ka pa, wala, hindi mo kayang patunayan yan, no? Hindi mo kayang patunayan yan sa Biblia, no? No, kahit magalit ka pa dyan, no? Pero hindi na natin madaan sa ganyan, no? Kaya ating pag-aralan ito mabuti, no? Kaya, thank you Lord, no? Ulitin kong pagbasa. At sinabi niya, ito, sa 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, yan, hindi naman sinabi dito mula sa Ibat Adan eh, no? Lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pag-iapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagsipanggaling at nangakakahawa sa tao. Yun, no? Kaya mga batang malit, di pa nila alam yung mga bagay na ito, no? Kaya ang mga bata hindi pa nakaranas ng ganito. No? Kaya wag mong paratangan na may kasalanan na yung mga bata, no? Ang mga kasalanan ay kung alam nyo na yung mabuti at masama, no? Mayroon na siyang konsensya. Ano pa? Yan, binasa natin kasi kanina to sa James, ulitin natin, no? Tatlong verse na lang, no? Kaya sa James, binasa natin kanina, basa natin ulit, no? Sa 15 muna. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan na. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan na. Obisa sa 12. Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sinuman, sapagkat siya ay tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya
nanunukso sa kaninuman, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahila ng sariling masamang pita at nahikayat. Kung magagayoy ang kahalayan, kung may paglihi, ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namunga ng kamatayan. Yan, hindi pa alam ng mga bata ito eh. Yan, no? Basahin natin sa 4 ulit, sa 4. At saka isa na lang pagkatapos ito. 1 to 3. Santiago, chapter 4, verse 1 to 3. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsipatay at kayo'y nangaiinggit. At hindi maaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nagkikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisingi. Kayo nagsihingi at hindi kayo nagsitanggap sapagkat nagsihingi kayo ng masama o panggugulin sa inyong mga kalayawan. Yon. Kaya pala, no? Kaya pala kahit dati pa, no? Hindi ko, kahit ano pang hingi mo, hindi ka bibigyan, no? Kasi mas lalo ka lang, no? Katulad ng halimbawa ng motor. Dati yun, adik-adik ako, eh, no? Lasinggo ako masyado. Kaya hingi ka ng hingi, no? Magkaroon ka rin ng kahit anong... Kasi pag binigyan ka ng Panginoon noon, baka matagal akong patay. Kasi masyadong lasinggo, no? 24 hours na mag-inuman. Kaya ganito yun, no? Kaya sabi rito, kayo'y nagsihingi at hindi kayo nagsitanggap sapagkat nagsihingi kayo ng masama o panggugulin sa inyong mga kalayawan. Yan. Kasi gamitin mo lang sa pagpapahangin-hangin eh. Mamaya matulog ka dyan, patay ka. Kaya nga pala ganon. Yan. Thank you Lord, no? Kaya ano pa? Isa na lang, no? Sa Job. Kaya nga, no? Humad kang lumabas sa bahay bata, wala kang dala kahit ano. Yon, kahit anong katwiran, wala kang dala. Kahit isang kasalanan, wala kang dala. Yun, bakit mo pinaparatangan yung bata, no? Na mayroon. Kaya walang ganon, no? Ayan, ito basahin ko, no? Sa Job 20 to 22. Job chapter 1, verse 20 to 22. Nang magagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabala at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng mga ito ay hindi nagkasala si Job. Ni inari mang ang Diyos, no? Kaya nga, no, sabi niya, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Yun, wala kang dala. No? Wala kang dala kahit ano. Kahit isang katuwiran, wala. Kahit isang kasalanan, wala kang dala. No? Kasi sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At hubad na babalik ko roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, no? Praise the Lord, no? Kaya walang kasalanan yung bata, no? Kaya sana mapakinggan nyo rin, mapanood nyo rin yung part 1 nito, no? Para mas lalo nating maintindihan, no? Para, kasi yung part 1, no? Yung part 1, mayroong original sin daw, mayroon daw. No? Nandun yung mga rason kung bakit naniniwala. Yan, no? Alimbawa sa Roma chapter 5 verse 12, sa awit chapter 51 verse 5, no? Na ang ina ang naglihi sa kasalanan. No, pinaglihi daw siya sa kasalanan yung bata. Kaya ang naglihi doon ang ina. Ano pa? Kaya sa Lamentasyon chapter 5 verse 7, kanyang kasalanan niya, no? Kasi pinagpatuloy mo. Ayan, ano pa? Sa Exodus chapter 20 verse 5 and 6. Yan. Kaya ang pagrevolto yun. Kaya kung tumigil ka na dun sa pagrevolto, hindi ka na magsakop ng sumpa. Kaya sinabi dun sa verse 6, no? Sa tumigil sa pagrevolto, no? Na kawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga salita, no? Aking mga utos.
Kasi tumigil ka na sa pagrebulto eh. Kasi kung nandyan ka pa sa pagrebulto, dadalawin ka ng Panginoon sa third and fourth generation sa mga napupuot sa akin. Ayun, sa mga nagre-rebulto yon. Kaya hindi gusto ang Panginoon sa mga bagay na yon. Kaya panoorin nyo yun, no? Yung part 1 at saka ito yung part 2. I-share nyo sa iba para malaman din nila kasi halos lahat ng mga tao naniwala dito sa original sin eh. Yun, no? I-share nyo sa iba. No? Madali lang naman mag-share, no? Kaya, harinawa, no? Salamat sa Panginoon at, no? Kasi kung ayaw nyo mag-comment, no? Maglagay dyan ng comment dyan, no? I-share nyo para makita din ng iba. Ayun, na may baka lang ha, na may idagdag siya dyan. Kasi naniwala siya eh. No? Na may i-comment siya, may idagdag siya, na may verse ang ibigay. Kung mayroon. Yon, kung mayroon. Yan, ha? Praise the Lord. Thank you, Lord, ha? Jesus Christ is here. Let me praise, let me joy in our hearts. Sing to the Lord, give Him the glory. Praise God. Other Church of Jesus Christ, the Lord is with you all and sabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.